GMRC 5, Term 1, Week 6. Ang kahalagahan ng sariling pananampalataya sa paghubog ng mabuting asal at pag-alam sa mabuti o masama. Revised K-12 Curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang kahalagahan ng sariling pananampalataya sa paghubog ng mabuting asal at pag-alam sa mabuti o masama. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Piliin ang kahulugan ng mga sumusunod na babala sa daan o panandang pantrapiko. Para sa unang bilang, narito ang mga pagpipilian. A. Bawal pumasok. B. Bawal lumiko sa kanan. C. Bawal pumarada dito. D. Dito ang tamang tawiran. E. Tumigil. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Bawal pumarada dito. Pangalawa. Ito ay A. Bawal pumasok. Pangatlo. Ito ay D. Dito ang tamang tawiran. Pang-apat. Ang tamang sagot ay E. Tumigil. Pang-lima. Ang tamang sagot ay B. Bawal lumiko sa kanan. Panghihikayat na gawain. Paano to? Punan ang graphic organizer. Isulat ang mga salita o pariralang iyong maiugnay sa salitang pananampalataya. Narito ang mga posibleng sagot. Panalangin. Pagsamba. Paniniwala sa Diyos. Pag-asa. Pagsunod sa mabubuting aral. Pagmamahal sa kapwa. Sagutin ang mga katanungan. Una, paano mo mailalarawan ang gawain? Pangalawa, ano-ano ang iyong mga naging batayan sa pagbibigay ng mga salita o pariralang may kinalaman sa salitang pananampalataya? Pangatlo, para sa iyo, alin sa mga kasagutan ang may pinakamalapit na kaugnayan sa salitang pananampalataya? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pananampalataya ay isang konsepto na binubuo ng iba't ibang mga sangkap at dimensyon na nagtuturo sa kahulugan at kahalagahan ng espiritualidad sa buhay ng tao. Ayon kina Hood at Gorsuch 2020 sa kanilang aklat na The Psychology of Religion, an Empirical Approach. Ang pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa oras ng pangangailangan. Ito rin ang nagtuturo sa atin ng mga mabuting gawi at
pagiging mabuti sa kapwa. Ang pananampalataya ay napakahalaga sa ating buhay. Ito ay tulad ng isang gabay na nagbibigay sa atin ng direksyon at lakas sa oras ng mga pagsubok at hamon. Kapag may pananampalataya tayo, mas madaling harapin ang mga problema at pagsubok. Naniniwala tayo na mayroong mas mataas na puwersa o Diyos na laging nasa ating tabi. Nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang malampasan ang anumang pagsubok. Ang pananampalataya rin ay nagtuturo sa atin ng mga mabuting gawi at pagiging mabuti sa iba. Ito ay nagpapalakas sa ating pakikipagkapwa-tao, pagmamahal sa kapwa, at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututunan din natin ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga biyaya at magagandang bagay sa ating buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng positibong pananaw at pag-asa sa kinabukasan. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Paano to? Isulat ang nawawalang letra upang mabuo ang hinahanap na salita. Gamiting gabay ang kahulugan ng bawat salita. Para sa unang bilang. Ito ay ang pagkakaroon ng tiwala, pag-asa at pagmamahal sa isang bagay, ideya o puwersa na hindi laging makikita o mahahawakan. Ano ang tamang sagot? Magaling. Pananampalataya. Pangalawa, ito ay sistema ng mga paniniwala, ritual at mga gawaing panrelihiyon na nakatuon sa isang espiritual na konsepto, Diyos o mga banal na bagay. Tama. Relihiyon. Pangatlo, ito ang pangunahing relihiyon sa Pilipinas. Magaling. Kristyanismo. Pang-apat, ito ang relihiyon ng mga kapatid nating Muslim. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Islam. Panglima, ito ang gawain ng pagkakaroon ng malalim na pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kinikilalang lumikha. Magaling. Panalangin. Ikalawang araw. Unang aralin, ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Punan ang graphic organizer sa ibaba upang mabuo ang kaisipan. Mga gawain na isinasagawa upang ipakita ang sariling pananampalataya. Narito ang mga maaring maging sagot. Una, pagdarasal o panalangin sa Diyos. Pangalawa, pagsisimba o pagsamba sa lugar ng pananampalataya. Pangatlo, paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong paniniwala sa Diyos o sa anumang relihiyon na pinaniniwalaan mo. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagtanggap sa mga paniniwala na nagugnay sa iyo sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa isang espiritual na dimension.
Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaral, pagdarasal, pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon at pamumuhay ayon sa mga aral ng iyong pananampalataya. Ang layunin nito ay upang palakasin ang iyong ugnayan sa Diyos at ang paglago ng iyong espiritual na buhay. Sa pangkalahatan, ang misyon ng sarili sa pananampalataya ay naglalayon na patuloy na magbigay ng kahulugan, layunin at direksyon sa buhay ng isang individual sa pamamagitan ng kanilang ugnayan sa espiritualidad at paniniwala. Ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa paglago, pagbabago at paglilingkod sa kapwa. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, punan ang patlang ng wastong salita upang mabuo ang talata at maunawaan ang nais nitong iparating. Piliin ang wastong kasagutan sa kahon. Para sa unang bilang, ang patlang ng sarili sa paghubog ng pananampalataya ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong paniniwala sa Diyos o sa anumang relihiyon na pinaniniwalaan mo. Ito ay misyon. Ito ay tungkol sa patlang at patlang sa mga paniniwala na patlang sa iyo sa isang mas mataas na kapangyarihan o sa isang espiritual na dimension. Ang mga tamang sagot ay pag-unawa, pagtanggap, at nag-uugnay. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-aaral, pagdarasal, pakikisalamuha sa iba't ibang relihiyon, at pamumuhay ayon sa mga aral ng iyong pananampalataya. Ang patlang nito ay upang palakasin ang iyong ugnayan sa Diyos at ang paglago ng iyong espiritual na buhay. Ito ay layunin. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Mga gabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Pagproseso ng pag-unawa. Matapos mong matutunan ang misyon ng sarili sa pananampalataya, ngayon naman ay mahalagang malaman mo ang mga magiging gabay mo upang higit na mahubog at mapatatag ang iyong pananampalataya at makatulong sa iyong mga pang-araw-araw na pagpapasya. Ang pagpapasya at paghubog ng pananampalataya ay mahalaga upang mapalalim ang ugnayang espiritualidad at makamit ang pansariling pag-unlad. Narito ang ilang mga gabay at pamamaraan sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Pananalangin. Pag-aaral ng banal na kasulatan. Pagkikisalamuha sa komunidad ng pananampalataya. Paglilingkod sa kapwa. Pagkikilahok sa mga gawaing panrelihiyon. Sa pamamagitan ng mga gawain na ito,
Ang bawat individual ay maaring matulungan at magabayan sa kanyang paglalakbay sa sariling pananampalataya. Sa pamamagitan nito, magiging bukas ang isipan at puso sa pagtanggap ng mga bagong kaalaman at karanasan na magdudulot ng mga pansariling pagunlad at paglago. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Narito ang halimbawang sagot. Ikatlong aralin, mga positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pananaw na tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay pinahahalagahan at minamahal niya ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at dignidad. Ito ay nagpapalakas sa ating pagmamahal sa sarili at sa ating ugnayan sa Diyos bilang ating lumikha. Ang pag-unawa at pagtanggap sa pagmamahal ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos, nagiging mas bukas tayo sa pagtanggap ng biyaya at pagmamahal at nagiging mas handa tayong magbahagi ng pag-ibig at kabutihan sa ating kapwa. Kasunod na bahagi, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubay ang pagsasanay. Paano to? Basahin at unawain ang maikling tula sa ibaba. Sagutin ang mga katanungan pagkatapos. Ang pamagat ng tula ay Pag-ibig ni Ace A. Sarmiento. P. Pagmamahal, pag-irog, o marami pang katawagan. A. Ang salitang pag-ibig, marami ring kahulugan. G. Gintong damdaming sa sarili di iparamdam. I. Ibig kumawala sa puso kapag tinamaan. B. Biyaya ng may kapal, dulot ay higit kasiyahan. I. Itong pag-ibig kapag pumasok sa puso ni numan. G. Gamiting gabay nawa sa pagkakaintindihan. Anong aral ang nais iparating ng tula para sa mga mambabasa? Magaling! Ang aral na nais iparating ng tula ay ang kahalagahan ng pag-ibig sa ating buhay. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ay isang biyaya mula sa Diyos na nagbibigay ng kasiyahan at pagkakaunawaan sa mga tao. Ipinapaalala rin ng tula na ang pag-ibig ay dapat gamitin bilang gabay sa paggawa ng mabuti at sa pagkikipagkapwa. Kapag may pag-ibig sa puso ng tao, nagiging mas maayos at masaya ang pakikitungo natin sa iba. Narito ang pamantayan sa pagmarka. Ika-4 na araw.
Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagsusulit. Paano to? Basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang T sapat lang bago ang bawat bilang. Kung wasto ang isinasaad nito at M naman kung mali. Una, ang pagpapalalim ng ugnayan sa Diyos ay maaaring gawin sa pamamagitan ng panalangin at pagdarasal. Ito ay T. Pangalawa, ang paglilingkod sa kapwa ay hindi makakatulong sa pag-unlad ng pananampalataya. Ito ay M. Pangatlo, ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos ay maaaring magdulot ng kagalakan at pag-asa. Ito ay T. Pang-apat, ang pagtanggap sa sarili at sa pagmamahal sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Ito ay T. Panglima, ang pagiging matapat at marangal ay hindi bahagi ng misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya. Ito ay M. Pang-anim, ang pag-aaral ng banal ng kasulatan ay nagbibigay ng kaalaman at gabay sa mga prinsipyo at katuruan ng pananampalataya. Ito ay T. Pang-pito, hindi mahalaga ang pakikisalamuha sa komunidad ng pananampalataya sa pagpapalalim ng ugnayan sa espiritual na dimension. Ito ay M. Pang-walo, ang pangunahing layunin ng pananampalataya ay upang makamit ang personal na kapakanan lamang. Ito ay M. Pang-siyam, ang pagmamahal at pangangalaga sa sarili bilang isang nilikha ay pagpapakita din ng pagmamahal sa Diyos. Ito ay T. Pang-sampu, ang pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng mga halaga tulad ng pagmamahal, katarungan at pagbibigay. Ito ay T. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang misyon ng sarili sa paghubog ng pananampalataya, mga gabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya, mga positibong pananaw sa pagmamahal sa sarili at sa Diyos. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.